Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ang kanyang larawan sa gitna ng baha at tila bagang siya ay nagsusona. Dapat to ganyan ang ating masaksihan sa Lunes, no? Dapat talaga na itong mama na to para maranasan niya kahit kakaunti yung mga nararanasan ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rek daw. Anak ng Peter Garapata. Iba talagang mantrip ang mga Pilipino. Hindi ka poporma sa mga Pilipino. Yan, dapat dyan ka magsona, Brad. Anak ng toko, ayan, no? Dapat ganyan. Dapat dyan ka magsona. Diba? Hinabang mo yung 5,500. Ito na ho, si Atty. Ferdy Topacio. Ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika. Kung saan naging kengkoy yung ating Pangulo. Bakit naman? Alam mo, hindi ko lang sinisisi si Pangulong Marcos dyan. Si President Trump, para namang ginawa niyang katawa-tawa yung Pilipinas doon. Oo nga, ba't nagkaganon yun? Parang mukha tayo nagmamalimos doon. Biro mo, Hindi. Significant accomplishment. Ikaw talaga, Atty. Ferdy Topacio. Yung 1%, napakaliit daw nun. Sa tingin ng iba, sa paningin ng iba, napakaliit. Pero significant accomplishment yan base dito kay Marcos Jr. Tapos ang Amerika, ang Pilipinas, open market sa Amerika. Yan ho ang meron tayo ngayong mga panahon na to. 20%, Tapos isa lang ginawang pala. 19%. Bako, parang nakakaloko pa eh. Sabi pa, he's a tough negotiator. Tough negotiator, 1%. 1%. Pagkatapos, yung pasok naman ng mga kalakal ng Amerika dito sa Pilipinas, 0%. Oh, Anong negotiator doon? Ano ba naman yan? baka Siguro kung ako presidente, gagawin sa akin yun. Aalis na lang ako, okay. Adios. Hasta la vista, Trump. Yun ang gagawin ko. Huwag na tayo mag-usap, visit ka. Inimbitahan mo ako sa bahay mo. Tapos, bibigyan mo ko ng 1% na discount. Huwag ganun. Tapos, napakaraming yung mga base militar sa Pilipinas. Tapos, gusto nyong magtayo ng, tawag dito, ammunition factory sa Pilipinas. Tapos, 1% lang. Significant accomplishment. maganda ang gusto. Hindi, alam mo, nagtataka rin ako. Ala ko ba special relationship meron ang Yan. Pilipinas at ang Amerika? Opo. Bakit tayo pinarurusahan? Ang liit lang po ng trade deficit. Di ba kaya may tarifa po? Kasi may trade deficit ang Amerika. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade Yan. deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan balancing act yan Yes. Okay? Pero ngunit pa, no? Ngunit! Redundant! Redundant. Okay. Bakit ganon? Ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit Ayun. ng Pilipinas sa Amerika. Ito tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika ay napakalaki. 123.5 billion. Oh, Oo, mas maraming pinapadala ang Vietnam sa US than vice versa. Parang China yan malaki yung trade deficit. Pero mas malaki siyempre ang China, di hama. Okay ha? Ang Japan,
Siyempre, may Toyota, maraming mga Yes, Japanese opo, na gawa eh. Mga electronics. Opo. 69 billion. Yan. O, kaya hindi ko nakakalimutan yan eh. 69 billion ang trade deficit. Madaling tandaan 69. O, kasi yin and yang eh. O, ano naman iniisip nyo dyan ha? O, 69, di ba? O, di ba yin and yang parang 6 at saka 9 yung sa Yeah. Chinese. O, di ba? O, ang Indonesia mismo, 17.9 billion. Mas malaki, di hamak. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din eh. Opo. Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN ha, kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan, Yes. ay 4.9 billion lamang. Okay. Pero, bakit pinarusahan tayo ng 19%? Oh, di ba? Ito mo ha, ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Oh, pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US? Yan. Di ba? Anong ginawa natin para sa US? Siyam na EDCA sites. Ang binigay natin. Oo, ang Vietnam ba may EDCA? Wali. Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila eh. Yun lang. Oh, di ba? Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip Oo. nila? Di ba? Opo. Oh, right nakakatakot now, yan. may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. 'Di ba? Sinabi naman eh. Oh, gagawa pa ng bala rito. 'Yun ang napala natin at inaaway pa natin ng China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Oh, ang napala natin 19%, 1% lang ang binawas. Oh, 'di ba? Nako. Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo ha, di ba sabi nila magaling daw mag-negotiate si Pangulong Marcos. Eh bakit ang Vietnam? Ang Vietnam Opo. na napakalaki ng trade deficit with the US. Una, pinatawan niya ng 46%. Siyempre, malaki yung trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. O, di ang nabawas ay 26%. 26%. Yes. O, kontra sa 1% natin. O. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan lang, bongga. paring Donald, kumusta ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Oh, diba? Anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19%, Kumbaga, pantay sa walang atin. effort. Walang masyadong effort. Lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. ano, Malaki. ano, Long distance. international call eh. Overseas, From yan. 42, naging 19%. Di pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot mandala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso. Maltese. Pero attorney, palagay ko hindi alam ng presidente yan. Yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo hindi ko alam. Ganon? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck? Oh. Yung nagtuturuan. Opo. Sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung turuan. Wow. Pag nagturuan, kawawa naman. ako ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo. Hindi pero pwedeng, kawawa ay, naman. sabi ni Kwan, sabi ni ganon, that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, Ayun lang. not on correct facts. Siya naman ang pumunta eh. Sabagay. Si Romualdez ba nakipag-negotiate? Si... Walay. Yung DFA ba nating sekretary nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman to. He is the president. He is the chief executive. Hindi nyo pwedeng sabihin, nako,
mali yung binigay sa aking impormasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kengko. Kikwento natin yan mamaya ha. Oh, kita mo ha. Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. 34 ha. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Telepono. Tawag-tawag lang. Pwede- Telepono lang ho mga kababayan. Itong si Marcos Jr. masyadong atat na higa nga i-acknowledge siya nitong si yung i-validate siya nitong si Donald Trump. Nagpunta siya doon, nakabarong pa ang yung tanga nagdala pa ng sandamukal na epal doon, no? Pati mga media sinama niya. Tingnan nyo ha, top negotiator ako. Panoorin niyo ako magtrabaho. Yun, 1%. In 15, mas mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate, 1% 1% ang binawas. ang nabawas. Parang ang sinasabi mo, magkano to? 1,000. Parang kasi tayo nagmukha tayong masyadong sabik sa Amerika. Yung tipong gano'n. Sabi siguro ni Trump, anak ng toko, yung ibang nagkikipag-negotiate sa akin, tinatawagan lang ako. Itong mama na to talagang nag-effort pa, nagpunta pa ng Amerika. Alam ko na. Ibig sabihin talagang gumugusto to. Gustong-gusto niya yung 1%. Ibibigay ko sa kanya. Tawad naman, sige, 999 na lang. Ay, pinaglolo ko nitong Amerika eh. Na-insulto tuloy yung ating Oo, presidente. di ba? Opo. Laking insulto ho, no? Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kengkoy tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Oh. Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation is about leverage. Lahat ng abogado, alam yan. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun eh. Di ba? Yun Ibalik. ang leverage. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa'yo 1 milyon. Bayaran na lang itang 800,000. Ay, hindi, 900. Ayoko na 900. O anong pwede kong gawin sa'yo? Pag hindi ka nagbayad ng 900, ididemanda kita. Depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. O, nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Magkano tong kotse mo? 1 milyon. 900 na lang. Ayoko. Ay, di. Sige, ano ba yan? Nissan? O, punta akong Toyota. Doon na lang ako. Doon na lang ako kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Tama. O pwede mo na sabihin, ito, ang quotation ko sa Toyota, 900 lang, ba't 1 milyon? O, tapatan mo to. Tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong kumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China, the second biggest economy. Saan tayo pupunta? Yung Indonesia, yung Japan, yung meron silang alitan pero hindi, negosyo pa rin tayo. Meron tayong mga misunderstanding pero pagdating sa pang-ekonomiya, pausapan yun. Tayo kasi masyado tayong yung colonial mentality kung tawagin. Dapat made in America pero yung brief naman at panty made in China. Dapat naka-iPhone pagka bukas mo naman ang box, nakalagay made in China. Di ba? Itapon nyo na yung mga iPhone nyo, made in China yan eh. Mga TV nyo sa bahay, pagbabasagin nyo yan. Lahat yan, made in China yan. 100%, 100%. Lahat ng, pati pagtayo sa bahay nyo, made in China yan, sigurado ko. Lahat na yan, pati yung mga makinang pinanggawa ng pintura. Yung pagpalagay na natin, made in Philippines yan. Yung mga local branch yan. Yung mga makinang pinanggawa dyan, 100% made in China yan. Mga raw materials, made in China yan. Itong mga computer, mga ilaw-ilaw, itong remote, itong cellphone, itong sombrero, lahat tong nasa lamesa ko na to. Meron naman siguro itong, made in, yung ito pala made in Australia to. Itong rod, alam ko made in Australia. Pero karamihan dito, made in China lahat. Sa Papua New Guinea. Attorney, wala tayong kinalaman doon. Hindi natin kaaway yung China actually. Inaaway natin! Ano hindi kaaway? natin. Ang bira ka naman. Naglagay ka ng EDCA sites
sa Pilipinas, hindi kaaway. natin. Hindi ang Yun. kaaway yung Oo. nagdesisyon noon, di ba? Ang gobyerno natin ang nagdesisyon, foreign policy yan. Paano hindi kaaway ng Pilipinas ang China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-anong sinasabi sa China, yung ating mga Coast Guard, kung ano-anong sinasabi sa China, di ba? Sila yung Oo, inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, Opo. ay Ayan. Indonesia ay member ng BRICS. Noong isang organization na nandoon ang Russia, ang India, ang China, ang South Africa, Opo. ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Oo. Hindi kami Ayan. mag-trade sa'yo. Trade kami sa Kwan. Trade kami sa Sa BRICS. China. Dapat BRICS. ganun siya, si Presidente. Wala nga tayong leverage. Member ba tayo ng BRICS? Yun lang, hindi. Hindi. Pwede ba tayong pumunta sa China? Ang Indonesia pwede niya sabihin, ayaw nyo sa amin, China ako. Ayun. Ganon, para naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May deal. May iba akong May tamang niligawan. deal. Ayun. Yan, ngayon, kung pangit ka, hindi ka pwedeng mag-deal ng ganon kasi wala kang magkakagusto sa'yo. Ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas, naging pangit tayo. Ala. Para naliligaw ka, Galing niya to, magandang Roberto lalaki ka, Bacio. katulad ko. Ikaw. Mr. Oh, Sex Appeal ka. yeah. Kunyari lang. Totoo naman. Di ba? Ayaw mo sa akin, ito liligawan ko. Ayaw din mo sa akin, ibang liligawan ko. Ganun ang Indonesia. Parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin. China ko. Pero attorney, if I may. Ang Vietnam, ganun, Yeah. hindi man siya miyembro ng BRICS, uma-attend na yan ng BRICS Summit. Opo. Tayo ba umattend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin pakita sa Amerika, boss, bata mo ako ha, hindi ako Ayan. makikisama sa China. Lahat ng Ayun. gawin ng China ko, kontrahin ko, BRICS, wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. Yan. Pag ganun ha, Mali na alam mo yun. naman, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency yung mga lalaki. Pag nakuha na, iba na trato sa'yo. Correct. Oo. Kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Di, kamote ka. Kamote. Yun ang nangyari sa atin. Wala tayong leverage dito. Kaya yun, ang nakuha natin, wale. Bago yung sinasabi nilang 3 billion na pledge, bukod sa pledge pala yun, alam mo kung magkano lang yung 3 billion pesos? Ginawa pa nilang pesos eh. Pesos pa? That's 3 billion pesos daw. That's only $60 million. Ang pangako sa napakaliit noon kesa sa binibigay nila sa Ukraine. Ang bihira naman, Yan. oo. Wala eh. Talagang kaawa-awa tayo. Oo. Nagmukha ho tayong pulubi dyan sa ginawa ni Marcos na yon. Tama naman yung mga binibigay nila sa Ukraine, doon sa mga friend nila, sa friend, hindi naman kasi tayo friend, Atty. Ferdy. Hindi tayo Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Opo. Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Oh. Meron pa namang ikaw ha. Eto na lang kung gaano ka weird yung stand ng House na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Kapag ikaw ay may hearing sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung judge nagtatanong, sige nga, para maintindihan kung mabuti itong kasong ito, tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Ha? Okay. Eto, nagtatanong yung Korte Suprema ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court, may magagalit sa iyo yung judge. Baka makontempt ka pa eh. O di ba? Sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba pag sila, quadcom, tricom, may tinatanong sila sa witness. Yeah. Pag ayaw Hinihiya sumagot, nila. hindi lang Contempt. hinihiya, pinokontempt pa. Contempt agad. Correct. What makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan. Hindi naman kung anong court lang yan. Pinakamataas na hukuman. Kataas-taas ang hukuman.
may kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw niyong sagutin. Bago, may tinitira pa tong si... Pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw. Uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Ha? Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? O, tignan namin kasi may question eh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema ang katungkulan niya to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa. Nag-statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stud ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at saka si Laila de Lima. Sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinion. Oh. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, kengkoy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabing ignorante? Ang dating justice ng Court of Appeals. Ito daw ay Bartap Natcher, valedictorian, o summa cum laude, Laila de Lima daw, ay summa cum laude, etc., kung ano man. O unang-una, number one, sabihin ko sa inyo ha, yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. O di wag na lang tayo mag-litigate. Kung hindi na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas, ba't naghihiring pa tayo? Ayun. Nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude, di ba Thursday ngayon? Opo. Summa cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Nako, yari kayo dyan. Yari kayo dyan sa argumento na yan itong si Atty. Ferdy Pasio. Tama ba yan? Mali. Number 3. Hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila de Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, Hold Departure Order. Ginustify ni then Secretary de Lima sa Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Pwedeng mag-issue ng Hold Departure Order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Which is the ultimate arbiter of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila de Lima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung abogado ni Arroyo dyan. Opo. Okay, di mali si de Lima. Valedictorian siya, eklabu, chuchu kayo. Wala rin. Mali. Sinong kumampi kay de Lima? Si Carpio. Sumang-ayos kay de Lima, ngunit ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si de Lima, mali si Carpio. Ano ngayon kung Bartap Natcher? Ano ngayon kung valedictorian? Pag mali, pag tama,
Tama, wala po. Hindi po eskwela to. Hindi po recitation ito. Hindi po bar exam ito. This is real life, ladies and gentlemen. At sang-ayon sa batas Oh, yan. asangayon sa batas. O, di bali sila. Oh, ano ngayong sasabihin nyo? Oh, ako, hindi ako bar top notcher. Average student ako. Oh, talo ko sila doon sa HDO case.